Mas pinalakas naman ng Philippine Navy ang presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal kaugnay ng posibleng banta ng reclamation. Ito'y matapos matuklasan ang tambak ng wasak na bahura at ng nagpapatuloy na militarisasyon ng China sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Tutukan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Pinatindi pa ng Pilipinas ang presensya nito sa Sabina o Escoda Shoal sa harap ng pinangangambahang reclamation sa lugar. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bantay sarado ng bansa ang naturang feature simula nang makita rito ang tambak na crushed corals. Hindi pa kasi batid kung tunay nga bang gawa ng tao ang mga sirang bahura. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Coast Guard at ilang Pilipinong eksperto. Sa ngayon, naratiling nakatutok sa Escoda Shoal ang Philippine Navy na katulong ng pinakamalaking Coast Guard ship ng bansa na BRP Teresa Magbanua na nakaistasyon sa lugar mula pa noong Abril. Naroon din sa area ang monster ship o pinakamalaking Coast Guard vessel ng China, pero nanindigan si Trinidad na hindi ito may tatawag na standoff. Ginawa ni Trinidad ang pahayag kasabay ng update na nasa 3,000 hektarya na ang na-militarized ng China sa buong South China Sea, kabilang ng ilang island features na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Halimbawa rito, na-discovering Chinese military base sa Subi Reef na nasa labas lamang ng Philippine EEZ, pero pinakamalapit naman sa Pag-asa Island na sakop ng Palawan. Binabantayan din ang hukbong dagat ng research vessel ng China na Keshe Sanhao na huling namataan sa layong 20 nautical miles mula sa Escoda Shoal. China practices confiscation of the survey data, survey results. So we have to leave it up to our government agency how to deal with hydrographic surveys or marine scientific research within our industry. Para sa MPC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.